Ganda nga po mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Hindi po ba kayo natutuwa? Tayo po ngayon ay may isang magandang celebration na pasisimulan po natin ang magandang celebration ito sa pamamagitan po ng pagpupuri sa Diyos. Amen? Purihin siya, ang ating Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang mga pangako. Sa loob po ng 17 taon na patuloy nating nasasaksiyan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal at paggabay sa bawat akbang na kabilang dito sa Iglesia po ng Panginoon sa UPCI dito. Amen? Nakita po natin yan. Ang bawat tagumpay, bawat pag-asa at bawat biyayang natatanggap natin ay patunay ng kanyang dakilang katapatan at pag-ibig. Amen po ba ron? Ngayong araw po, tayo po ay nagkakatipon, hindi lamang upang magdiwang, kundi upang ibigay ang papuri at pasasalamat sa Panginoong Hesus na siyang sentro ng ating pananampalataya. Sama-sama nating ipagdiriwang ang ika-17 taon o 17 anibersaryo ng Iglesia ng Panginoon dito sa UPCI. At gawin natin itong isang okasyon ng kalwalatian at pagkilala po sa Diyos. Ang Diyos po, ang sentro po ng gawain ito. Hindi po tayo. Amen? Una, salamat po sa mga kapatiran na nagbigay ng oras, time and effort, nag-set up po ng mga sound system, umana po ng mga sound system para po maging maganda po ang tunog. Salamat po sa inyo. Mga kapatid po na naglinis, sa inyong mga contribution, nagbigay po ng parapol para ma-enjoy po natin. Salamat po sa inyo sa walang sawa po pagsuporta sa gawain ng Panginoon dito po sa community po ng Liptong. Maraming salamat po sa inyo. So, ngayong hapon po, gusto ko pong i-share sa inyo yung ating theme. Live the love. Babasahin po. Live the love, share the word. Ito yung dakilang utos ng Panginoon. Dakilang utos na sinasabi niya, live the love. Mga kapatid, marami tayong alam na utos ng Diyos. May kautusan tungkol sa tama at mali, sa dapat at hindi dapat gawin. Amen? Makinig po tayo magkwentuhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tinanong si Jesus ng isang mahalagang tanong. Meron po isang lawyer po, expert sa kautusan po nila. During that time, tinanong po siya, alin po ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang sagot po ng ating Panginoong Hesus ay napakasimple, malinaw at makapangyarihan. Hindi niya binanggit ang 10 utos isa-isa. Sa halip, ibinuhos niya ang buong kalooban ng Diyos sa 2 utos lamang, ang tinatawag nating dakilang utos, the Great Commandment. Amen? At ang mensahe nito para sa atin ngayon ay malinaw. Live the love. Yang Great Commandment na yan. Basahin po natin sa Mateo 22:36-40. Guro, tinatanong po siya, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Anong sagot? Babasa niyo ba? Ibigin mo. Sige pa, basahin po natin sabay-sabay. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang pinakamahalagang utos. Marami pong tao may kaalaman po sa utos, ngunit hindi nila nauunawaan ang kautusan. Kaya hindi nila naipapamuhay ng tama ang kanilang kaalaman dahil hindi po nila nauunawaan. Amen? So mahalaga po na maunawahan po natin
yung kaalaman natin na inuutos po ng Panginoon. Ano sabi? Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pangalawang utos. Ano sabi? Tingnan mo yung katabi mo. May ibig mo ba yan? Ayan yung tsura na yan. Di ba? Sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa verse 40, sabi po ng Panginoon, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Grabe! Yung 66 books po, dito lang nakapasok ang lahat ng utos ng Panginoon. Dito nakasalalay. Lahat ng inuutos ni Moises, lahat ng mga sinulat ng propeta, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Unang gusto kong ipakita sa iyo na binubuho po ng talatang ito. Ibigin ang Diyos ng buong buo. O sabi, ibigin ang Diyos ng buong buo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Amen po dyan? Sinabi ni Jesus na ito ang una, ito ang pinakadakilang utos. Ibig sabihin, ang pag-ibig sa Diyos ang pundasyon ng lahat. Maliwanag po mga Kristyano? Ang pundasyon po ay ang pag-ibig po sa Diyos. Ang pundasyon po kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo naging Kristiyano, dahil yung pag-ibig sa Diyos. Buong puso ang sabi po ng Bible na binanggit po ng ating Panginoon. Hindi hati. Hindi hati-hati, hindi kalahati. Hindi siya pangalawa lamang sa buhay mo. Number one dapat ang Diyos sa buhay mo. Yung hindi lang nasunod ang gusto mo, nagtatampo ka na, lumalayas ka na. Hindi yan pagmamahal sa Diyos. Kaya sinasabi ko, kailangan maging totoo tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Maging totoo tayo bilang Kristiyano. 17 taon na tayo. Kailangan makita po sa buhay natin ang buong-buong pagmamahal sa Diyos. Amen? At ang sabi, buong kaluluwa, hindi panlabas, kundi mula sa kaibuturan ng iyong puso. Maliwanag po mga kapatid. Paano mo mamahalin ng Diyos? Buong puso, buong kaluluwa, hindi sa panlabas na nakikita, kundi nanggagaling ito sa kaibuturan ng iyong puso. Amen po? Sige, hintayin ko muna kayo magayos para maintindihan niyo po yung ating pinag-uusapan. Pakitulungan sila kasi naiinitan sila doon eh. Mamaya po, dyan naman po pupunta yung araw. Amen? Maliwanag po. Hintayin ko kayo kasi mahalaga po itong pinag-uusapan natin. Ready na po kayo? Handa na po kayo? Buong puso, buong kaluluwa. At hindi lang yon, buong pag-iisip. Hindi pa dalos-dalos, kundi may pagpapasya na minamahal mo ang Diyos sa araw-araw ng iyong buhay. Priority mo siya sa iyong buhay. Ang problema, mas minamahal ng tao ang tao, mga karelasyon niyang tao. Kapag hindi nasunod ang gusto, nawawala na ang pagmamahal, lumalayas na. Di ba? At hindi po yan ang design ng Diyos sa mga Kristiyano. Ang design niya, buong buhay mo, ang Diyos ang mahal mo. Sabi nga ni Pablo sa Colosas,
Si Kristo ang tunay niyong buhay. Hindi ka na dapat nabubuhay para sa sarili mo, nabubuhay ka para sa Diyos. Dahil yun po ang utos. Maliwanag po? Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lang nadarama tuwing pagsamba. Hindi lang tuwing linggo ipinapakita ang pagmamahal sa Diyos. Ito'y isinasabuhay sa araw-araw ng pagsunod. Yan po ang ibig sabihin po ng pag-ibig sa Diyos. Hindi lang kada linggo, 2 oras kang nagmamahal, tapos to wala na. Hindi po ganoon. 24/7, isinasabuhay mo sa araw-araw ang pagsunod po sa Kanya. Kung tunay nating mahal ang Diyos, makikita ito sa ating mga pagdidesisyon. Sa iyong priority, sino ba ang una sa buhay mo? Hindi masama ang maghanap buhay. Gusto po ng Diyos yan dahil ayaw ng Diyos ang tamad. Kundi, sino ang priority mo sa iyong paghahanap buhay? Bago ka ba pumasok, kinakausap mo ba ang Panginoon? Nagpapasalamat ka na ikaw'y buhay pa at makapagtatrabaho ka pa at ikaw'y malakas pa. Di mo ba? Makikita ito sa ating mga sinasabi, sa ating pananalita, na mga lumalabas sa mga bibig ay mga salitang nagbibigay po ng pag-ibig at encouragement po doon sa nakikinig sa iyo. Yan po ang ibig sabihin, na ipamuhay ang pag-ibig. Isinasabuhay sa araw-araw po. Ating pamumuhay kahit walang nakakakita, kahit nag-iisa ka lang, ine-express mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Kahit ikay nasa dilim, ine-express mo. Ang tanong nga, sino ka kapag wala na nakakakita sa iyo? Kristiyano ka pa rin ba? Di ba? Sino ka kapag ikay nag-iisa na lamang? Sino ka kapag wala ka na sa church at wala ka ng kaharap ng mga kapatiran at mga unbeliever na kaharap mo? Katulad mo na rin ba sila na walang panahon sa Diyos? Yan ang hinahanap po ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi sapat na sabihin nating mahal ko ang Diyos. Ang tanong ay, siya ba ang inuuna mo sa buhay mo? Madaling sabihin, galing sa labi, I love Jesus. Ang tanong, priority mo ba si Jesus sa buhay mo? Do you experience sacrifice in serving God out of love? Yun po ang tanong. Hindi lang yung sinasabi ng bibig, kundi nakikita sa ating pamumuhay. Pangalawang utos, ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Ang sabi niya, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Napakahalaga ng sinabi ng ating Panginoong Yesus. Katulad dito, ang sabi niya, ibig sabihin, hindi maaaring paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa katabi mo. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig mo sa kapwa. Magkasama po yan. Hindi mo maaaring sabihin mahal mo ang Diyos kung mapagmataas ka sa kapwa mo, kung nanlalahit ka na yung kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos. Amen? Sasabihin mo mahal mo ang Diyos, and yet ang kapwa mo nilalahit mo. Sinasabihan mo ng hindi maganda. Hindi ka marunong sumunod. Napakasimple lang ng pinagagawa, hindi mo pa masunod. Ang gusto mo, yung gusto mo rin. Diba? Kanina, sa simple lang po ganyan. Pag-aasa rin lang. Napakasimple po. Na hindi man lang natin sinusunod
ang mga kapatiran na naglilingkod sa pamamagitan po ng pag-a-assist sa inyo. Di ba? Tapos sasabihin mo, I love God. Sino maniniwala sa iyo? Hindi mo maaaring sabihin, mahal mo ang Diyos kung wala kang malasakit sa nangangailangan. Kung wala kang respeto sa iyong kapwa, hindi mo maaaring sabihin, mahal mo ang Diyos. Kung hindi ka marunong magpatawad sa nagkasala sa iyo. Di ba? Kung nagkasala sa iyo, yung katabi mo, patawarin mo yan. Dahil hindi mo masasabing mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang patawarin ang taong nagkasala sa iyo. Maliwanag mga kapatid? Live the love. Ang pag-ibig sa kapwa ay praktikal. May ginagawa. Hindi lang salita. Di ba? Sinasabi mo mahal mo ang iyong kapatid, and yet nakita mo may pangangailangan siya na kaya mo namang ibigay, at sasabihin mo, kapatid, pag-pray natin yan. Then, sige, umayo ka na, bibigay ni Lord yan. Eh, hindi mo binigay yung pangangailangan. Pagmamahal ba yan? Kaya nga siya lumapit sa iyo dahil alam niyang matutulungan mo siya. Kaya siya kinumbik ni Lord na lapitan ka dahil alam niya may maitutulong ka sa Kanya. And yet, sasabihin mo, pag-pray lang natin yan. Di ba? May action ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Napakahirap po ang pag-ibig sa kapwa pagdating po sa pagpapatawad. Di ba? Mahirap, di ba? Lalo na kung inutangan ka ng malaking hindi ka binayaran, patatawarin mo. At chinichismis ka pa. Mahirap, di ba? Hindi natin kaya yan sa sarili nating lakas. Pero, kung ikaw ay magpapasakop po sa kalooban ng Diyos, kakayanin mo yan. Ang sabi ng Panginoon, kung may nang argabyado sa iyo bilang anak ko, huwag kang gumante, ako ang gagante para sa iyo. Amen? Anak ka ng Diyos eh. Kaya sabi ni Jesus Christ, love your enemies. Ayaw niyang dungisan mo ang iyong kamay sa paggawa ng hindi mabuti na makasisira po sa Panginoon. Dahil dala-dala po natin ang pangalan ni Kristo. Ipagpahubayan natin yan sa Diyos. Sabi nga, ipasa Diyos mo na lang yan. Di ba? Tama po minsan yung mga kasabihan ganun. Kung ginawa ka ng masama ng iyong kapwa, nasaktan ka, Lord, forgive him or forgive her. Bigyan mo ako ng lakas. Ang pag-ibig sa kapwa ay mapagmalasakit kahit walang kapalit. Tumutulong ka na hindi umaasa ng kapalit ng tulong mo sa Kanya. Huwag tayong gumaya sa mga politician. Amen? Gumagawa, kailangan may kapalit. Hindi po yun ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Ang tunay pong pagmamahal sa kapwa, iniintindi mo ang kanyang katayuan, ang kanyang kaayusan, bago ang sarili mo. Yan po ang great commandment. Amen? Mahirap po ba? Mahirap kung manggagaling sa sayong sariling lakas. Madali, ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita, e-empower kita para magawa mo ang pinag-uutos ko sa iyo. Amen? The reason why the Holy Spirit living in us, and not only the Holy Spirit, kung talagang mahal mo ang Diyos at sinusunod mo ang Kanyang kalooban, ang Ama at ang Anak ay mananaan sa iyo. Yun po ang dahilan. Kaya kakayanin natin yung pinagagawa po ng Diyos dahil kasama natin siya. Ano po ba dyan mga kapatid?
Kaya ang gulo ng mundo, pati na ang mga Kristiyano, dahil hindi nila nauunawahan ang inuutos po ng Panginoon na mahalin ng Diyos ng buong mong pagkatao at mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Kung naunawaan lang nila yan, maganda ang takbo ng mundo. Walang gulo, walang gera, walang inggitan, walang lokohan, walang dayaan. Di ba? Dito, mga kapatid, pumapasok ang challenge po sa atin. Ano ang challenge sa atin? Live the love. Isabuhay ang pagmamahal o pag-ibig. Isabuhay. Live the love. Ipakita na talaga ikaw'y nagmamahal sa Diyos. Kaya yan nakaprint sa mga t-shirt nyo. Kaya tuwing titignan mo yan, isasampay mo yan, maalala mo na isasabuhay mo, yung nakaprint na yan. Hindi lang pinrint yan para maging pakita lang, kundi para ipaalala sa atin na ito ang gusto ng Diyos na ating ginagawa bilang mga anak niya. Isabuhay ang pag-ibig. Ang pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos ay dapat ipamuhay at ipamahagi, ipakita sa kapwa. Tinanggap natin sa Diyos yan eh. Amen? Tingnan niyo po ang mga Kristiyano sa aklat ng Gawa, sa Acts chapter 2, kung ano ang nangyari po sa kanila. In Acts chapter 2, verse 41 to 47, kaya ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Nag-preach po dito si Peter at yung mga Christian. Nung sila po ay nalukuban ng banal na Espiritu, napuspos sila. Nangaral sila, abang nananalangin sila. Bumaba ang banal na Espiritu na pangako ng Diyos. Nanalangin sila at umayo sila. Di ba? At ang sabi ng Bible, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao na araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Lagi silang nagsasama-sama. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpe-fellowship. Nagmimerienda, kumakain, nananalangin sa isa't isa. At ito po yung sample po na dapat na makita sa mga Kristiyano po kung papaano nila ipinamumuhay ang pagmamahal sa isa't isa. Symbol po ng pag-ibig nila sa Diyos. Amen? Dahil sa maraming himala at kababalaghan nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama sila, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Nakita niyo po, grabe. Mga property na, itong aking bahay ko, sa'yo rin yan. Parang ganun ang nangyari sa kanila. Conviction nila sa Diyos. Di ba? Hindi pa yon. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. In-express po yung pagmamahal po sa kapwa. Galing sa puso. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, benta niyo yung property niyo para ibigay niyo sa nangangailangan. Kundi, ito yung pinakita po ng mga unang Kristiyano dahil kinumbik sila ng Holy Spirit para ipakita po sa community, ganyan ang mga anak ng Diyos, ipinapakita ang pagmamahal sa pagtulong sa kapwa. Amen? Tulad ng ginawa nyo kanina, bagamat hindi naman natin ano yun, binigay nyo ng aginaldo ng pera yung mga kabataan. Kasi gagamitin naman nila yun sa kanilang ministry. Di ba? Expression nyo ng pagmamahal sa akin, pagmamahal. Bagamat hindi natin kinukonsinti yung mga gano'n, pero express lang. Once a year lang naman, Pasko naman, di ba? Hindi po natin pinamamalimos yan, kundi pinapakita nyo kung paano nyo minamahal
ang inyong kapwa. 46, verse 46. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Ano po sabi? Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Tayo nga, once a week lang, hindi pa tayo makapunta. Once a week lang, hindi pa tayo makapunta, hindi pa natin mabigay yung oras natin sa Panginoon ng ilang oras lang. Sila araw-araw, nagkikita sila sa templo. Diba? Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagla-live group sila araw-araw. Nakakain na sila habang tuturo, nagpipelisip, nadidevelop yung relasyon sa isa't isa, nadidevelop yung tunay na pagmamahal sa isa't isa. Yun po ang purpose ng life group. Yun po yung fellowship nila everyday. Nadidevelop yung pagmamahalan at pagkakakilanlan nila sa isa't isa. Amen? At ano pang ginagawa nila? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. Tuwang-tuwa ang mga tao sa kanila. Grabe mga Kristiyanong ito. Kung gano'n ang makikita ng community ng Ligtong, mamamangha yan. Lalapit sa Diyos sa mga yan. Sa tunay na Diyos. Dahil nakita nila sa pamumuhay ng mga Kristiyano, yung talagang pagmamalasakitan at sa isa't isa at pagmamahalan sa isa't isa, hindi nagsisirahan, kundi nagmamahalan. Di mo ba? Tayo po ay community church, maliit na lugar lang ito. Kilala tayo ng bawat isa. Magkakakilala ang tao dito. Kaya kailangan po natin ipakita sa tao yung tunay na pagmamahal na sinasabi ng Panginoon. Amen? At anong nangyari dahil nakita po yung pagmamahalan sa bawat isa na kumbinsi ang mga tao na enganyong mag-join sa kanila. At ang sabi, at bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Kaya maraming hindi maligtas sa Ligtong kasi hindi nakikita sa buhay natin ang pagmamahal. Hindi mo ba? Kundi, puro kasiraan pa nadidinig. Puro negative things. Puro reklamo ang nadidinig at nakikita ng mga tao sa community. Pero kung makikita nila yung pagmamahalan dito at pagmamalasakitan ng mga Kristiyano, ang sabi ng Bible, madadagdagan ang mga kapatiran po. Dahil makikilala nila ng totoo ang Diyos na dapat nilang paglingkuran at mahalin. The early church grew because believers live out Christ's love and boldly share His word. Kaya lumago sila dahil nakita nila, pinakikita nila yung pagmamahal nila, ang pagmamahal ni Kristo sa kanilang buhay at sinishare nila ang katotohanan sa mga tao, kaya lumago sila. They share the word. Amen? Kaya, live the love, sharing the word, you can see the church grow in number. Amen? Ako'y naniniwala ako doon. Kapag nakita ng mga tao, sinasabuhay natin yung pagmamahal, sinishare natin ang salita ng Diyos, marami pong lalapit kay Kristo at sasambat maglilingkod. Maliwanag po? Tignan natin yung summary po, yung buod ng buong kalooban ng Diyos doon sa Great Commandment. Sabi niya, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So ipinapakita sa atin ni Jesus na ang Kristiyanong buhay ay hindi komplikado, hindi mahirap, ngunit hindi rin madali. Di ba? Lahat ng utos ng Diyos ay nauuwi sa dalawang bagay. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Komplikado ba? Hindi naman mahirap unawain, di ba? Ngunit, hindi rin madali. Amen?
Hindi siya komplikado, pero hindi siya madali. Tama, mali? Kung nawawala ang pag-ibig, nawawala ang diwa ng ating pananampalataya. Hindi mo sasabihin ikaw'y mananampalataya. Maaari tayong maging religyoso, aktibo sa simbahan, naglilingkod, at maraming alam sa Biblia, ngunit kung wala ang pag-ibig, kulang pa rin. Sabi ni Pablo, di ba, yung pinag-aralan natin sa 1 Corinthians 13, love is patient, peace, love is kind, di ba? Matulungin, may pagmamahal po na tunay. Yan ang tunay na pagmamahal. I always say that true love is with sacrifice. Katulad po ng ginawa ng Diyos. Sinacrifice niya ang kanyang damdamin. Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para mamatay sa krus para sa atin. Tama? At ang anak po ay nag-sacrifice din, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya ang Pasko at Holy Week, connected po yan. Hindi mo pwedeng pag-iwalay niyan. Yung incarnation ni Jesus Christ, yung the first advent niya, kaya nagkaroon ng Pasko, pagpapakita po yan ng pagmamahal ng Diyos sa tao. At yung Holy Week po, pagpapakita po yun ng pagmamahal ni Kristo sa tao. Binigay niya ang kanyang buhay. Kaya ang sino mang manampalataya at tanggapin si Kristo bilang Panginoon niya, tagapagligtas, at humingi ng tawad, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. At makakabilang po siya sa pamilya ng Diyos. Yan po ang sinasabi po ng Bible. Basahin po natin yung sinulat ni Apostle Pablo sa taga-Corinto. Balikan natin. In 1 Corinthians 13 verse 3 to 8, sabi, At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, sinampol niya to, ginawa kasi ng mga Christian ito, binibigay ang ari-arian nila, di ba? At kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Pakitang tao lang yun, wala namang pag-ibig, papabida ka lang di ba? Parang gano'n, sabi ni Pablo. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Love is patient and love is kind, sabi niya. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Di ba? May pag-ibig pa kayo sa mga aser. Mas gusto, ayoko dyan, gusto ko dito Di ba? Yan ang pag-ibig, hindi niya pinipilit yung sarili niyang kagustuhan. Hindi mayayabutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Nitiis siya lahat. Sacrifice. Ganyan po ang ginawa ng Diyos sa atin. Nag-sacrifice siya. Lahat ng bagay, tiniis niya. Tapos once a week lang, hindi pa natin magawa, napasalamatan siya at papurihan siya sa ating buhay. Di ba? Sila nung time nila, araw-araw. At tayo po, once a week lang, hindi pa natin magawa. Para pasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya sa araw-araw sa iyong buhay. Di ba? Bakit? Mas priority mo kasi yung nais mo kesa sa nais ng Diyos. Kakalungkot, di ba? I challenge you, brothers and sisters, isabuhay po natin ang pag-ibig. Ito ang aking tanong. Alam ba natin ang dakilang utos? Tanong ko po kayo, alam niyo ba yung dakilang utos? Yung mas mahalagang tanong ay ito. Alam niyo ang dakilang utos, di ba? May kausap ba ako ito?
Alam ba natin ang dakilang utos? Katutunan, amen. Yun yung tanong. At ito yung mahalagang tanong ko. Isinasabuhay niyo ba ang dakilang utos? Ha? Kung alam natin ang dakilang utos at nauunawaan natin ang dakilang utos, kailangan isinasabuhay po natin ang dakilang utos. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kaliligtaan, no ba dumalo ng pagtitipon ng iyong mga anak upang siya'y papurihan at sambahin. Pagpapakita po ng pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa. Ngayong araw po, mga kapatid, maging sensitive po tayo. O pakinggan po natin ang maliit na tinig ng Diyos. Tinatawag po tayo ng Panginoon. Pakinggan po natin. Tinatawag po tayo ng Panginoon na ibigin siya ng buong buo ng buhay mo. Ngayong araw na ito, pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Tinatawag ka ng Panginoon na ibigin ang kapwa ng tapat. Yung katabi mo, mahalin mo yan ng totoo. Kung mahal mo ang katabi mo ng totoo, pag hindi mo siya nakita ng Sunday, bibisitahin mo siya, kapatid, hindi ka yata nakapagsamba. Ano nangyari? Tama o hindi? Amen? Bakit wala ka? Hindi kita nakita, hinahanap kita eh. Di ba? Ngayong araw na ito, tinatawag ka ng Panginoon na isabuhay mo ang pananampalataya sa araw-araw. Yan po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hindi lang sa loob ng simbahan mo ipapakita ang pagmamahal. Hindi lang kapag nagmamadali ka o madali, kundi sa bawat aspeto ng ating buhay, pinapakita mo ng pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa iyong kapwa. Amen? Live the love. Ito ang dakilang utos. Ito ang tawag ni Kristo sa ating ngayon, mga kapatid. Isabuhay natin ang pag-ibig. Live the love. Kung mahal natin ang Diyos at kung mahal natin ang mga tao, hindi natin kayang manahimik. Di ba? Hindi ka mananahimik habang marami ang hindi nakakakilala kay Kristo. Maraming pupuntang impyerno. Maraming mapapahamak ang buhay. Dahil natanggap mo ang kalwalatian, ang biyaya ng Diyos, ikaw naligtas, huwag kang manahimik. Kaya ang ikalawang tema natin na kaakibat ng Live the Love ay ito, you share the word. Hindi ka dapat nananahimik. Kung mahal mo ang iyong kapwa, kung mahal mo ang Diyos na inuutos sa iyo, sharing the word to the unbeliever. Ang dakilang misyon po ng bawat mananampalataya, ang dakilang misyon po ng iglesia, sharing the word. Share the word. Amen? Ginagawa po ba natin? Because love must be spoken. Yung pagmamahal dapat ibinabahagi mo. Matthew 28 verse 19-20. Alam na natin ito eh. Ang problema, hindi lang natin nauunawahan. Di ba? Lagi kong binabagit ito. So alam na natin. Ang problema, yung kaalaman natin, hindi natin nauunawahan. Kaya hindi natin pinamubuhay kasi hindi mo naintindihan. Amen? Ano sabi ng Matthew 28 verse 19-20? I pray na maintindihan na natin ngayong araw ito. Magandang numero ang 17. 7 is perfect number. 1 is 1 priority ang Diyos. Di ba? Naisip ko lang yun. Amen? Ano sabi ng Bible? Kaya, umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano sabi?
Gawing alagad, hindi gawing Kristiyano. Amen? Hindi lahat ng Kristiyano papasok sa langit. Yan ang gusto kong malaman ninyo. Kundi, yung mga Kristiyanong alagad ni Kristo lamang ang papasok sa langit. Kaya sa church natin, meron tayong tinatawag ng process of discipleship na ayaw niyong umaten. Sinisikap ng iglesia na turuan kayo, disciple kayo kung anong dapat ninyong gawin bilang Kristiyano. Pero binabaliwala niyo, ayaw niyong dumalo. Last Friday, galing po kami ng Baguio. Tatlo po kami, Pastor Romeo, Pastor Jordan at ako. Bumiyahe kami na maaga. Sigsag-sigsag po. Grabe, bahala na, patay kung patay. Grabe. Ako magmanayo si Pastor Romeo, talaga. Tinanong pa ako, hindi ka ba nahihilo, Brother Buddy? Hindi naman, Pastor. Yung mga nakakasama ko dito, nahihilo pagka nasa ako hindi. Sanay ako sa ganyan, sabi ko. Ang dami pong dumalo na tinrain po namin para turuan sila kung paano po mag-evangelize at paano po mag-preserve po ng kanilang nawin para sa Panginoon. Tuwang-tuwa po sila. Nakauwi po kami noong Friday, madaling araw po, na Sabado, ng alas 3 na ng umaga. Praise the Lord, nakauwi pa kami. Grabe po doon sa Cannon Road, hindi ako dumadaan doon. Napakasikip po doon at but praise God sa kanyang protection. Bakit po namin ginawa yun? It is an expression of love to the people. Hindi kami humingi ng bayad doon. Kundi, it is a ministry. Para ipadama lang na sa mga kapatiran na ganito dapat ang ginagawa ninyo bilang mga mananampalataya. You share the word. At yun po talaga lang ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Bible, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod. Hindi sapat po yung alam mo, kundi turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Ang pinakamatinding command dito, teach them to obey all that I have commanded you, sabi niya. At huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Kapag ginagawa niyo itong tinuturo sa inyo, inuutos ko sa inyo, tandahan ninyo, sabi niya, lagi ninyo akong kasama hanggang sa huling panahon, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi ko kayo iiwan. At it's proven. Di ba? Hanggat hindi pa tapos ang misyon ng Diyos sa iyo dito, buhay ka pa. Pag namatay na ako, tapos na yung aking misyon. Sabi ni Lord, balik ka na rito, Brother Buddy. Pahinga ka na. Diba? Ito po ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. In Romans 10:14, faith comes by hearing. Tingnan niyo po ang sinabi po ni Pablo sa mga taga-Roma. Kung walang nagsishare po ng word, ano mangyayari sa mga tao? In Romans chapter 10, verse 14, sabi niya, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Totoo ba hindi? Kaya hindi sila nananampalataya kasi wala naman sila nadidinig na totoo. Ang nadidinig po ng mga tao ngayon, yung maling nakagisnan nilang pananampalataya na pinamuhay nila, hindi nila inalam kung tama yung tinuro sa kanila ng lolo't lola nila o ng nanay at tatay nila. Di ba? Anong utos sa atin? Anak, pag linggo, magsisimba ka. Di ba? Pag birthday mo, magsisimba ka. Pag Pasko, magsisimba ka. Siguro, yun lang Sunday na laman yung pinaggagawa natin dati, Misa de Gallo, di ba? Mass of the Rooster. Misa yun ng mga sabungero. Yung gallo dun, rooster ang ibig sabihin ng mga Kastila. Amen?
Maraming Kristiyano, tanongin nyo kung alam niyo yung ibig sabihin ng Misa de Gallo. Pero ginagawa natin. Pero hindi natin naintindihan yung ginagawa natin. Yun na nagiging problema ng tao. Nabubuhay po sa nakagisnan na hindi niya inaalam kung tama yung kanya nakagisnan. At sino po ang magpapaliwanag dito sa mga tao na may maling paniniwala? Kundi kayong nakakaalam ng totoo. Hindi mo ba? Kaya huwag kayong manahimik. At ang sabi niya, paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Tama, kung hindi kayo magsasalita. Paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Natutuwa po ang Diyos kapag ang kanyang anak ay nagsishare ng salita ng Diyos. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Paano sila magkakaroon ng tunay na pananampalataya kay Kristo? Kung mali naman yung nadidinig nilang pananampalataya. Kung sino-sino ang kanilang sinasamba, kung sino-sino ang kanilang pinananampalatayanan. Dahil hindi natin tinuro na isa lang ang pananampalatayanan mo, kundi yung Diyos na nagkatawang tao na namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit at muling babalik para sa iyo. Diba? Yan ang problema ng Sangkristyanismo. Sumasamba na hindi naintindihan ang kanilang pagsamba. Ang sinasabing ang live the love ay hindi nagtatapos sa mabuting gawa at mabuting asal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananatiling tahimik. Kung mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa, ibabahagi natin ang salita ng Diyos sa kanila. Amen? You will share the gospel to the believer, to the unbeliever, kung mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa. Kaya hindi mo sinishare, hindi mo kasi siya mahal. Bahala ka mapunta sa impyerno. Ayaw mo makinig, di ba? Paano yung mga asawa nyo? Paano yung asawa nyo? Paano yung mga anak nyo? Paano yung mga kamag-anak ninyo? Hindi ba kayo nahabag sa kanila? Paano nila malalaman ang katotohanan kung hindi ninyo isi-share ang katotohanan sa kanila? Paano sila magkakaroon ng kaligtasan kung hindi natin ibabahagi ng tama ang salita, ang gospel of Christ sa mga tao? Share the word. The evidence that you live God is by sharing the word to the unbeliever. Amen? Dito pumapasok ang ikalawang tema natin, share the word. Ang pag-ibig na hindi ipinapahayag ay kulang. May kulang. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag. Sino ang nagpahayag? Ang Diyos pa mismo, pinahayag niya yung pagmamahal niya sa atin. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano sila sasampalataya kung wala kang makangaral? Paano sila hindi mapapahamak? Paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi nila maririnig ang katotohanan patungkol kay Kristo? Kung mananahimik tayo, kung matatakot tayo sa mga mahal natin sa buhay, baka husgahan tayo. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon, kasama ninyo ako palagi hanggang sa huling panahon. Hindi ko kayo iiwan. Maging intentional ka lang. Maging totoo ka lang sa iyong pagsishare. Amen? Hindi itinago ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hindi niya tinago, pinakita niya. Hindi niya lamang ito ipinakita sa gawa, kundi ipinahayag niya ito sa salita. Sinabi ng Biblia na si Jesus ay ang salita na naging laman. Diba? John 1. Binurse-kinote pa ng mga bata kanina yun. Buti pa yung mga bata, alam no? Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay may mensahe.
Ito ay malinaw, totoo, at nagbibigay buhay ang mensahe ng Panginoon. Kung tinanggap natin ang pag-ibig na ito, tayo rin ay tinawag na maging tagapagdala ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay mga mensahero. That is the mission of the church. Share the word to the people. Kung tayo ay nabubuhay sa pag-ibig, dapat din tayong magsalita ng katotohanan. Walang kasinungalingan. Sirahin natin yung maling paniniwala nila na nakagisnan nila. Isturo natin ang katotohanan sa kanila para magising ang kanilang natutulog na kaisipan. Pangalawa, ang utos na magbahagi. Anong utos sa atin? Go! Di ba? Magbahagi. Umayo kayo at gawin ninyong halagat ang lahat ng mga bansa. Lahat ng tao na makakausap mo. Lahat ng taong makakasalamuha mo. Share the word. Ang Great Commandment, live the love, ay nagtuturo sa atin na umibig. Di ba? Great Commandment. Ang Great Commission, share the word, naman ay nag-uutos sa atin na magbahagi. Yung isa, tinuturuan tayong umibig. Yung isa, inuutusan tayong magbahagi. The Great Commandment and the Great Commission. Ang pag-ibig, ang puso ng Ebanghelyo. Ang pag-ibig, ang puso ng gospel. It is the heart of the gospel, love. Ang pagbabahagi ng salita, ang misyon ng iglesia. Sharing the Word of God is the mission of the church. Ang church po ay hindi yung building. Ang church po ay kayo, ako, tayong lahat ang church. The believer. Ecclesia. May mission po tayo, mga kapatid. That is the divine mandate. Ang mission po natin is to advance the kingdom of Christ, the kingdom of God. Isulong natin ang kaharian ng Diyos. Kaya yan ang tema natin sa Engage, Kingdom Advancement. Nakapokus po dyan ang ginagawa po ng iglesia. Ang pag-ibig, ang puso ng Ebanghelyo, ang pagbabahagi ng salita, ang misyon ng iglesia. Hindi lang ito para sa mga pastor o mga ngaral, ang pagbabahagi at pagmamahal. Ito ay para sa bawat mananampalatayang tinubos ng dugo ni Kristo. Sa atin lahat po itong utos na to. Maliwanag ko, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, utos sa atin ito, kapatid. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Utos sa atin yan. Para magising. Huwag tayo manahimik. Tama? Nagugutom na ba kayo? Maaga pa. Amen? Pangatlo, bakit kailangan ibahagi? Kailangan makarinig ang mga tao. Sinadya ko po sa Tagalog na para magkaintindihan lahat tayo. Pinilit ko pong Tagalogin. Di ba? Ang sabi ng Bible sa Romans 10, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Tama o no? Tama ang Bible, di ba? Paano sila naniniwala? Wala ka naman sinasabi. Tahimik ka. Kaya hindi mo sila masama sa church kasi hindi mo nasishare ang katotohanan sa Kanya. Pero the moment na na-share mo at naramdaman niya ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan mo, ewan ko na lang pag hindi sumama sa iyo, sumamba sa iyo kada linggo. Diba? Tama? Ewan ko na lang pag hindi nagbigay ng panahon sa Diyos yan, na once a week lang sasamba sa Espiritu at katotohanan.
Ang sabi po ng Bible, 6 na araw ay sa inyo. Isang araw lang ang iniingi ko na mag-focus kayo sa loob lang ng isang araw patungkol sa akin. Diba? Tuwing Sunday, sabi niya, nawa ang buong araw ng linggo, ang isip mo at puso mo ay ako ang laman. Kung paano ka makapaglilingkod, paano mo i-demonstrate ang pagmamahal mo sa iyong kapwa na pagmamahal sa akin. Di ba? Isang beses, sa 6 na araw na nga, bahala kang gawin mo eh. Di ba? Maraming tao, mga kapatid, ang naghihirap, nalilito sa mundong ito at nawawala na sa tamang isip. Maraming tao pong itatapon sa impyerno. Maraming tao may sugat ang puso na hindi magamot. Problemado, especially na nangyayari po sa ating gobyerno. Diba? Kaya nagwawala na mga tao dahil hindi nila alam ang katotohanan, anong dapat nilang gawin. Dahil hindi pinananalangin ng mga Kristiyano ang leader ng ating bansa. Dapat ito ang laman ng ating panalangin. Yung mga leader po ng ating bansa, mula barangay hanggang presidente, pinagpipray po natin dapat yan, na tama sana ang gawin nilang mga desisyon sa pagpapatakbo ng gobyerno na makikinabang ang buong bayan ng Pilipinas. Hindi lamang ang kanilang sarili. Utos yun, di ba? Ipanalangin. Maraming tao ang naghahanap po ng pag-asa. Maraming tao para wala ng pag-asa at gusto na lang magpakamatay. Dahil walang Kristiyanong nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Na walang nagsasabing may pag-asa kay Kristo. Hindi sa Bombay ang pag-asa. Di ba? Pag walang pera kasi, naaalala yung Bombay eh. Hindi yung Diyos eh. Kailangan nilang marinig ang ebanghelyo ng Panginoon. Kailangan marinig ng mga tao ang gospel of God na magbibigay po ng pag-asa sa kanila. Yun po ang layunin, yun po ang puso ng ebanghelyo na bigyang pag-asa ang mga tao. At ang pag-asa po ay na kay Kristo lamang. Amen? Si Kristo po ang pag-asa po natin. Maaari nilang makita ang ating mabubuting gawa, ngunit hindi sila maliligtas hanggat hindi nila naririnig ang salita ng Diyos. Nakita nila mabuting gawa, pero wala ka naman sinasabi. Paano sila maliligtas? Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig, sabi ng Bible, pakikinig. Paano sila mananampalataya? Wala naman sila napapakinggan. Kung walang nangangaral. Di ba ba? Kaya ang challenge po sa atin ay malinaw, mga kapatid. Ito yung hamon sa atin ng Scripture. Napakalinaw po. Huwag lang ipakita ang pag-ibig. Ipahayag din ang katotohanan sa ating kapwa. We should be praying for the unsaved. Our Savior came to seek and to save the lost people. Tema po natin yan in the 15th anniversary. Seek the lost. Hanapin ang mga nawawala. Dahil ang Diyos po, bumaba rito, inanap po ang mga tao. Ang problema, ang tao ay nagtatago sa Diyos. Di ba? Kapag nagsishare ka na, may gagawin pa ako eh. Di ba? Di ba? Pag meron ka na sinishare, ay, sa kanila yan, may pupunta pa ako. Lumalayo. Pero hindi nila nakikita, inahanap sila ng Diyos. Nilalapitan sila. Dahil mahal sila ng Diyos, ang problema, lumalayo sila. Kaya kailangan natin, lapitan natin sila, hanapin natin sila. Always remember, God desire is for the lost. Yan ang puso ng Diyos dun sa mga nawawala.
Always, we must recognize the urgency of winning people to Christ and be constantly engaged in evangelism. Ito yung urgency. Ito na yung pangangailangan. Ito na yung kailangan. Tayo po ang instrumento to win people for Christ. Ilapit natin ang tao. Malinaw na itinuturo ng Biblia na dapat tayong manalangin para sa mga hindi paligtas. We call it prayer evangelism. Kailangan ipinagpipray natin. Isipin mo, sino yung tao na mahal mo na gusto mong makakilala sa Panginoon? Hilubog mo siya sa panalangin. Kung kaya mo pa nga mag-prayer and fasting ka, Lord, napagkababag ka po sa aking asawa, Panginoon. Di ba? Na sumuko siya sa mga masama niyang bisyo. Walang panahon sa iyo. Di ba? Ilubog mo sa prayer. Yung mga asawa natin na malayo sa Diyos, nagsisimba ka pero walang puso sa Diyos. Maraming ganyang Kristiyano ngayon, kitang-kita ko yan. Nasa church pero puso wala sa Diyos. Nasa ibang lugar. Napipilitan lang dahil tinutulak ng partner. Hindi matanggihan yung partner na mag-church siya. Pero sa tutulak, ayaw niya talaga lumapit sa Diyos. Malinaw na tinuturo ng Biblia na dapat natin silang panalangin. Inihimok tayo ng Bible na manalangin para sa lahat ng tao, including the unsaved, pati na yung mga hindi po ligtas. Lahat ng tao, pati hindi ligtas. The believer, the unbeliever. Yan po ang utos ng Bible. Tingnan niyo po sa 1 Timothy chapter 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari. Wala na tayong hari ngayon, di ba? Presidente. Noong araw, hari kasi presidente, di ba? At may kapangyarihan, yung mga sa Senate, sa Congress, di ba? Mga mayor, mga governor, ito yung mga may kapangyarihan mga konsyal, barangay chairman, barangay kagawad, di ba? Ito yung mga may kapangyarihan po, na pinamahalanan po, na bilang public servant, pray for them, sabi ng Bible. Idalangin na rin natin ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Di ba? Kaya hindi tayo makapamuhay ng matahimik ngayon kasi hindi mahayos ang leadership na mga nasa pwesto. Pag gumulano, ambulan, nakakabahan ka na, baka lumubog, malunod ka. Kasi, saan dinala yung pondo para sa flood control? Di ba? Dapat hindi flood control ang pinondohan. Self-control dapat. Kontrolin nila sarili nila sa corruption. Di ba? Kaya mga tao hindi makapamuhay ng tahimik. Ito ang mabuti, sabi ng Bible, at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Tayo po ang magsasalita. Sinulat ni Pablo ito sa pastor ng Ephesus dahil nakita niya tumigil na sila sa pananalangin sa mga tao at sa mga hari. Kaya pinahalalahanan ni Pablo si Timothy, ibalik nyo ang prayer meeting. Ilan ang umaattend ng prayer meeting? Puro mga senior citizen na. Asan yung mga bata? Asan yung mga nasa tabing pintuan lamang ng church? Asaan yung mga malalapit na mga ilang akbang lang ay nandun para sumama sa pananalangin? Nasaan? Di ba? Ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Kaya kapag tayo ay nananalangin para sa kaligtasan ng isang tao, hindi pa ligtas, pinagpipray natin yung mga hindi pa ligtas,
Nakikibahagi lamang tayo sa hayag na hangarin ni Jesus. Participation ka lang, nagpa-participate ka lang sa desire ng Diyos na maligtas sa mga tao. Gusto niya ang mga tao maligtas. Ang problema kasi, sa mga Kristiyano ngayon, ang iniisip lang nila, yung sarili nila, tinitingnan nila ibang tao, natitisod ako dyan, pero siya hindi siya natitisod sa sarili niya. Dahil ang dapat mong tinitingnan, ang Diyos. At mahalin mo ang iyong kapwa. Kung natisod ka doon sa taong yon na may ginawang mali, ipag-pray mo yung taong yon na itama niya yung ginagawa niyang mali. Hindi yung ikaw ay lalayo. Di po ba? Tama. Hindi yan ang inutos ng Diyos. Ang tunay na pagmamahal ay with patient and kind. Hindi po ba? Kailangan ang isang buong ukbo ng mga lalaki at babae, mga lalaki at babaeng ligtas na binago ni Kristo upang maibahagi ang Ebanghelyo. Yung mga babae at lalaki mananampalataya, kailangan po yan para mag-share po ng gospel. Para ibahagi po yung live the love, ipakita ang pag-ibig. Share the word, ipahayag ang katotohanan. Pangapat, paano tayo mag-share ng word? Paano ka magbabahagi ng salita ng Diyos? Always remember this. Kung nais mo magbahagi ng salita ng Diyos, huwag mo munang kausapin yung tao. Talk to God first about the people. Before you talk to people about God, manalangin ka muna, Panginoon, ipuin mo po to. Gusto ko po siyang makakilala sa iyo. Kumilos ka po. Kapag nilapitan ko na siya, Panginoon, mahabag ka po. Ilagay mo po sa bibig ko yung tamang salitang babanggitin ko para mabuksan ng puso't isip niya sa katotohanan na siya nabubuhay sa kasalanan. Di ba ba? Manikluhod ka muna sa Diyos, humingi ka ng habag. Kahit in 1 week, ipag-pray mo siya. At sa live group mo, kung may live group mo, sabi mo sa live group mo, kapatid, sama nga natin sa panalangin itong aking ganitong gusto kong maligtas din. Sama-sama tayo manalangin tuwing magla-live group tayo. Diba? Bago mo kausapin yung tao, kailangan ihanda muna ng Diyos ang puso't isip niya buksan. Always remember, Jesus or the Holy Spirit is our partner in our life. Ang Diyos po ang partner natin sa pagdating sa evangelism. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sabi niya. Di ba? Talk to God first about the people before you talk to people about God. Manalangin muna. Kausapin ang Diyos bago ang tao. Ibahagi ang sariling patutungo. Patutuo mo yung buhay mo. Ang problema, baka wala kang patutuo eh. Di ba? Ipakita mo kung paano ka binago ng Diyos para sila maniwala. At ako'y naniniwala, kilala ka naman nila. Hindi ba? You must prioritize God. Magsalita na may paghibig at kababaang loob. Kapag sinishare mo, dapat with love, hindi mo siya husgahan. With a humble heart, di ba? Magtiwala sa Espiritu Santo, siya ang kumikilos at nagbibigay buhay sa salita. Bibigyan niya ng power ang salitang lalabas sa iyong bibig, ang Holy Spirit. Tiwala ka lang. Hindi natin kailangan maging perpekto, mga kapatid. Wala namang perpektong tao. Si Kristo lang nagkakaroon tao ang perfect. Kailangan lang natin maging handa at masunurin po. Ang nais po ng Diyos, maging handa tayo at maging masunurin po tayo. Amen? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo.
Ito po yung aking challenge sa inyo. Dito tayo magtatapos. Ay, salamat. Sabi ng iba, salamat. Makakakain na ako. Pinakakain ko naman kayo ang salita ng Diyos, di ba? Mga kapatid, lagi niyo pong isipin, ang mundo ngayon ay nangangailangan po ng higit pa sa mas mabubuting gawa o sa mas mabubuting halimbawa. Ito ay nangangailangan ng mabuting balita. Ito po yung reminder ni Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto. Tingnan niyo po. Napakaganda po ng sinabi ni Pablo. 1 Corinthians 15, sabi niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Hindi, pinangaral niya na. Inuulit niya lang yung ipinangaral niyang mabuting balita na nakalimutan na ng mga Kristiyano sa Corinto, na nakalimutan na ng mga Kristiyano sa Liptong, yung mabuting balita. Di ba? Yan ang magandang balita ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Ano kaya yun? Ano kaya yung mabuting balita na tinanggap ng mga Kristiyano sa Corinto na naging saligan ng kanilang pananampalataya? Na katulad din na tinanggap ng mga Kristiyano dito sa Liptong. Ya? Ano? Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. See? Ano ba yung tinuro ni Pablo na mabuting balita na pinangawakan nila para sila maligtas? Dito po ay pinapakita ni Pablo yung tinanggap niya ay hindi niya sinarili. Hindi niya tinahimik, hindi siya nanahimik. Pinapakita ni Pablo dito, yung tinanggap niyang mabuting balita, hindi niya sinarili. Kasi ipinamuhay niya ang pag-ibig sa kapwa at Diyos. Pinamuhay niya. Kaya nga niya sinyer ito sa mga Kristiyano sa Corinto kasi mahal niya yung kapwa niya. At mahal niya ang Diyos, kaya sa sumusunod. Sinusunod niya ang utos ng Diyos kasi mahal niya ang Diyos. Amen? Verse 3, tingnan niyo po. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Ibig sabihin, yung mahalagang katuruan na nadinig niya, tinanggap niya rin sa ibang tao, ay sinishare niya doon. At narinig natin ditong pinakamahalagang katuruan, hindi ba? Na dapat din po natin ituro sa iba. Yun yung pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Yung tinanggap mong mahalagang katuruan ay ituro mo rin sa iba. Sabi ni Pablo, ano ba yung tinanggap niyang katuruan? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tandaan niyo po mga kapatid, namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Bilang katuparan na sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw para patunayan talagang patay siya dahil pinakalat ng mga religious leader na peke doon na hindi naman siya patay, ninakaw lang siya. Di ba? Kaya nga nilibing, ibig sabihin patay. Meron bang buhay na nililibing? Possible, yung mga sinasalvage lang. Pero ang nililibing talaga yung patay. Di ba? At, sabi niya, nabuhay sa ikatlong araw. Ito yung pinakamahalagang katuruan ng pananampalataya na si Kristo po'y namatay para sa ating kasalanan at siya'y muling nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa. Amen? Kung nananampalataya kayo kay Kristo, mamamatay ka, ngunit muli ka mabubuhay sapagkat si Kristo ang buhay at muling pagkabuhay. Amen? At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12, ebidensyang muli siyang nabuhay. So ano po ang ating gustong ipakita ngayon sa ating 17th anniversary na ipamumuhay po natin for the year 2026? Dito tayo magpo-focus. Live the love. Isabuhay ang pag-ibig. Share the word.
ipahayag ang salita. Makikita ng mundo si Kristo sa atin at maririnig ang kanyang tinig sa pamamagitan natin. Huwag nating sarilinin ang Ebanghelyo, mga kapatid. Ibahagi natin ito ng may tapang, pag-ibig at pananampalataya. This is the challenge ng ating Panginoon sa iglesia niya dito sa Litong. Live the love, share the word, then you will see how the church grow. Kaya lumalago ang church in number dahil nakita ng mga tao yung pagmamahalan at nakapakinig sila ng katotohanan. Amen? Tayo po'y manalangin. Purihin ka, aming Amang Diyos. Dakila ka. Salamat, Panginoon, sa 17 taon na pag-iingat mo at paggabay po sa iyong iglesia dito sa Litong. Hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. Ang nais lamang po namin, Panginoon, ilagay niyo po sa puso ng bawat isa ng mga anak mo na ito na ipamuhay po ang pagmamahal at ipamahagi po ang mabuting balita po ni Kristo sa ikaliligtas ng mga hindi pa mananampalataya. Ilagay niyo po sa aming puso yung katulad ng desire mo sa mga nawawala. Na yung din po maging desire namin, Panginoon, na abutin po ang mga taong nawawala, na nalalayo sa pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Sa araw na ito ay magse-celebrate po kami, Panginoon. Aalalahanin po namin ang pagmamahal mo na ipinadala mo ang iyong anak na si Kristo upang mamatay, na pinanganak sa sapsaban, sa mababang uri. Pinapakita po yung kanyang humility, Panginoon, na dapat namin gawin din yung ganitong klaseng humility of God. Kaya po kami nagkaroon ng Pasko dahil sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, na nawa, Panginoon, ma-enjoy po namin ang oras na ito for the glory of God, for your glory of God, ang lahat ng kasiyahan ito, Panginoon. At ikaw po sana, Panginoon, na patuloy na may taas sa aming fellowship, sa aming celebration, sa aming awitan, sa aming mga gift-giving, Panginoon, at sa aming pagkakain, Father God, ikaw po ang maluwalhati. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo upang matupad po ang anniversary na ito at fellowship na ito, Panginoon. Ikaw po patuloy, nawa, O Lord, dalangin po namin, Panginoon, nawa, maranasan po ng mga anak mo ang gabay at pagpapala at kapayapaan sa kanilang buhay. Tunay, Panginoon, kung wala ka, wala po kami magagawa. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Parang ang lungkot po ninyo. Amen. Natutuwa po ba kayo? Amen. Parang ang lungkot, hindi ko makita yung ligaya sa inyong mukha. Ano po ang conclusion natin? Live the love, share the word, see the church grow. Ito ang tawag ng Diyos sa iglesia ngayon. Amen? Ito po ang panawagan ng Diyos sa kanyang iglesia sa UPCI. Live the love, share the word. God bless po. Enjoy the fellowship.